hindi tayo sumusuntok sa hangin. Ibig sabihin ng mga Kristiyano pala, kayong mga nanonood dyan po, tama po ang aking mga kapatid sa Franciscan Order, Order of Friars Minor, all over the world. Amen. Praise God. To our provincial, Father Greg Redoblado, to my guardian, Father G, all of my Franciscan confreres. Alam ko po na talagang tayo ay binigyan po ng pagkakataon upang pagpatuloy ang gawaing ganito sa buhay ni Sister Del Marquez. Siyempre, glory to God, at lahat ng through the years, ginamit ng husto ng ating Panginoon. Kayo po ba'y handang-handa ng tuloy-tuloy ang kapangyarihan ng Diyos? Kayo ba'y handang-handa na tumanggap sa kapangyarihan? Palakpakan nating malakas ang ating Diyos na buhay. Glory to the Lamb, glory to Jesus. Talagang napakabuti ng ating Panginoon. So, stay put mga kapatid, sapagkat we have marathon 4 hours po. Glory. Lalo pang dadagdagan ito ng ating Panginoon, at inuulit ko po, the best networks. Yan po ang gagamitin. Patindi ng patindi po ang gagawin ng ating Panginoon Diyos. Once again, to God be the glory. Everybody shout! Amen. Everybody shout! Amen. Hallelujah! Hallelujah! Praise God. Purihin ang Diyos. Yan po ay patikim pa lang mga kapatid. Amen. At bago po ang lahat, tawagin po natin ang isa pong magpapatuto ang ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Ito po ay magpapatuto po sa atin ang kadakilaan ng ating Panginoon. Si Brother Jerry Florida. Praise God. Palakpakan po natin ang Hallelujah. Panginoon. Malakas na palakpak, Panginoon, na Maupo na po tayo. buhay. Maupo po tayong lahat, Presensya mga ng kapatid. Oh, hallelujah. So, tawagin na po natin si Okay po. Okay, tawagin po natin Sir Malu Villanueva. Forever, on forever.
just thank you for the resurrection. Salamat po, Lord. We thank you that the same power of the Holy Spirit that rose Jesus from the dead is the same Holy Spirit that will be with us this afternoon. Panginoon, lahat po ng naririto, gaano man katindi ang kanilang God, just we are reminded, Lord, of your resurrection power. Thank you, Lord, that you are God. You are not left without solution to problem. Panginoon, we join our faith with each other's faith na lahat po, Panginoon, sa hapong ito ay wala pong tugon ang lahat ng kanilang mga panalangin. Lord Jesus, we thank you, and it is our prayer na ang bawat isa every day of their lives will experience your resurrection power. In Jesus' name, amen. Palakpakan po natin ang Panginoon, dead in the presence of God. Amen. Praise God. Magandang hapon po sa inyong lahat. At magandang hapon din po at magandang 25th anniversary sa bawat. Ang topic ko po sa hapon po ito ay the resurrection power and the deity of Jesus. Ang muling pagkabuhay, ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay at ang pagkadiyos ng ating Panginoong Hesus. Alam niyo po, greatest power in the world outside prayer. Resurrection surpasses the power of atom, cobalt, uranium, used as nuclear reactors because these have the power to destroy, while to give life to the dead because it breaks the power of the grave. Kaya yan po ang inawit natin kanina. You know, the doctrine of resurrection is the foundation of the New Testament. The word resurrection is mentioned 104 times. Kaya napakahalaga po na ang bawat isa sa atin ay malaman natin, hindi lamang malaman, kundi maranasan natin ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Christianity is the only religion with a living originator. Alam natin si Buddha, na buhay, namatay, nananatiling patay. Si Brahma, the god of the Hindu, na buhay, namatay, nananatiling patay. The god of the Muslim, hindi ba nabuhay, namatay, nananatiling patay. Karl Marx, the leader of communism, siya po ay namatay, nananatiling patay. But praise be to the living God, because our Jesus, amen, nabuhay, namatay, pagkatapos ng 3 araw, siya naman ay nabuhay na muli. Amen. Hallelujah. Kaya, congratulations po sa atin lahat dahil ang Diyos na sinasamba natin, amen, napakahirap po magsamba sa isang Diyos na patay. Amen. So, ngayon po ay, ano po ba yung proof? Sabi ng ating Panginoong Hesus in 1 Corinthians 15:16, die and rise again on the 3rd day. So what are the proof of the resurrection of Jesus? Ano po ba ang nagpapatunay na ang ating Panginoong Hesus ay muling nabuhay sa mga patay? Number one, the empty tomb. Matthew 28:6, sabi dito, He is not here, He has risen, just as He said, come and see the place where He lay. Number 2, the testimony of mga anghel ay nagpapatotoo na ang ating Panginoong Hesus ay muling nabuhay mula sa mga patay. Matthew 28:5-6. The angel said to the women, do not be afraid, for I know that you are looking crucified. Verse 6, He is not here, He is risen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Number 3, after the resurrection, mayroon po siyang kausap noong muli siyang nabuhay, ay mayroon pong kausap ang ating Panginoon. Kinakausap Peter, Mary, Cleopas, and Thomas. Sila din po ay nagpapatunay na ang ating Panginoon nabuhay mula sa mga patay. 4, Jesus ate and drank, showed His wounds to friends after the resurrection. Siya ay kumain o minom at pinakita po sa kanila ang kanya pong mga sugat.
Praise God. 500 who saw him at one time. Meron pong 500 na mga tao na nakakita sa ating Panginoong Hesus na siya ay muling nabuhay mula sa mga patay. 1 Corinthians 15:6, and then 500 of the brothers at the same time. Number 6, by the appearance to Saint Stephen at his martyrdom. Yan po ay in Acts 7:56. Sabi niya, look, he said, I saw heaven opened and at the right hand of the Father. So si Saint Stephen din ay nagpapatotoo na tunay nakita niya ang Panginoong Hesus. And number 7, by his appearance to Paul on Acts 9:5, who are you, Lord? I am Jesus whom you are persecuting. Ang ating Panginoong Hesus ay nagpakita din kay Pablo. Praise God. At doon na-encounter ni Pablo ang ating Panginoong Hesus. 8, by the testimony of millions who have proven him to be a living Savior. Alam niyo po, ako makakapagpatotoo na ang Diyos na sinasamba ko, Panginoong Hesus, ay buhay. Kayo po, alam ko na ang bawat isa sa natin sa araw-araw na pamumuhay natin, amen, ang pangungusap ng ating Panginoong Hesus. Amen? So sabihin natin sa katabi natin, nararanasan ko ang pangungusap ng ating Panginoon. At marami pa pong mga nagpapatotoo na ang ating Panginoong Hesus ay muling nabuhay. So letter B, ano po ba ang klaseng katawan? Kasi tayo po, hindi ba pinagtagumpayan ng Panginoong Hesus ang kamatayan at nadanas man tayo ng kamatayan, on the day of resurrection, we will also live again and be with Jesus po ang magiging katawan natin. So ano po ang klaseng katawan noong ang ating Panginoong Hesus ay muling nabuhay mula sa mga patay? Number 1, it has flesh and bones. In Luke 24:35, look at my head as I myself touch me and see. A ghost does not have flesh and bones as you have seen. So it was a body with flesh and bones. Number 2, it was a glorious body. Philippians 3:1. At yun din, kung tayo ay muling mabuhay, kung tayo ay makaranas ng kamatayan, hindi tayo mananatili na sa libingan because Jesus had conquered death. Amen? So sabi dito, ano ba yung glorious body? Ikaw po ay pwede kang pumasok sa saradong lugar at pwede ka ring lumabas. Why? Because you have a glorious body. Number 3, it was an immortal body. Ito po yung immortal body na once you are resurrected, ang Panginoong Hesus ay hindi na muling dadanas pa ng kamatayan. It is found in Romans 6 verse 9, for we know that since Christ was raised from the dead, He cannot die again, for death no longer have master. Amen. It was a spiritual body. So, ano po ba ang kahalagahan? Bakit natin pinag-aaralan ang kahalagahan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon? Kasi tomorrow, we are going to celebrate resurrection. So lahat po ang bati natin as Christian, Happy Resurrection Day. Huwag tayong magsabi Happy Easter. Kasi Easter, yun po yung religion, in pagan religion, na yun po yung celebration nila sa kanilang pagano na God. But we have a real buhay, nagtubo sa atin mula sa kasalanan, namatay para sa atin, at pagkatapos ng 3 araw, nabuhay muli. So we have resurrection. Kaya sabihin natin in advance, Happy Resurrection Sunday. Pwede natin sabihin? Kaliwa, kanan, Happy Resurrection Sunday. So number 1, ano po ba ang kahalagahan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus? Number 1, existence of God. If there is no God, how did Christ rise from the dead? He rose from the dead because there is a living God that resurrected Jesus. Amen. Number 2, it proves the
Dito po ang kanyang muling pagkabuhay ay pinapatunayan niya ang kanyang pagka-Diyos. Tunay nga po ang ating Panginoong Hesus ay Diyos. In Romans 1:4, and declared to be the Son of God with power according to this, by the resurrection of the dead. This verse specifically states that resurrection declares Jesus as the Son of God. So if Jesus were fake, liar, impostor, man, or just a superman, iniwanan na lang siya, hinayaan na lang siya sa libingan. Pero hindi. Siya ay totoo. Amen. He is a real, amen, living God. Praise God. Kaya God Himself raised Jesus from the dead. So ano pong ibig sabihin? The Father God proclaimed conclusively to the world the deity of Jesus Christ. Jesus is God because He possesses the attributes of being God. At alam nyo, gusto ko pa pang ibahagi sa inyo, paano ba ang isang Diyos? Kasi kailangan yung dasalan natin ay Diyos. Kasi kung hindi tayo nagdadasal sa Diyos, sayang ang ating mga panalangin. Amen. So ito po, number 1, ano po ang katangian ng Diyos? Eternal. Siyempre eternal, no beginning and no end. Micah 5:2, from everlasting. Colossians 1:17, and He is before all things. Revelation 1:8, I am the Alpha and the Omega, beginning and the end. Our life begins and ends with God. Amen. He is the Alpha and the Omega. So, letter B, unchangeable. Hindi nagbabago. Hebrews 13 is the same yesterday, today, and forever. So kung mayroon tayong mga kilala na dinodiyos natin, nagbabago naman. So hindi yan Diyos. So kailangan ang sambahin lang natin ay tunay na Diyos. Hindi. Ang letter C ay napakahalaga po nito, omnipotent. Omnipotent. Ang ibig sabihin, all-powerful. So bakit mahalaga na ang Diyos ay all-powerful? Kasi para gaano man katindi ang problema ay all-powerful, kaya niyang tugunin lahat ng mga prayer request natin. At alam niyo po ba, in Luke 8:28, Jesus stilled the tempest and the sea. He rebuked the wind and the raging of water. So, even storm surge. Alam niyo, isang ano lang ng ating Panginoong Hesus, ito ay kumakalma ang rumaragasang bagyo o tubig. Bakit? Ang Diyos natin ay omnipotent. Amen? At ang ating Panginoong Hesus ay omnipotent. Sabihin natin, omnipotent. Makapangyarihan. Letter D, omnipresent. Ano po ibig sabihin ng omnipresent? Yan po ay katangian din ng omnipresent, present everywhere. Halimbawa, ngayon, parating sinasabi ng ating mga kapatiran sa Shalom na ang daming nakapanood sa atin all over the world by internet, in Europe, in London, in the States, all over. So, lahat sila ay nananalangin din, kanya-kanyang panalangin. Because our God is omniscient God, omnipresent God, present everywhere siya. Amen. Lahat ng pinanalangin sa London, nandoon ang Panginoon natin. Because He is God, He is not limited by any distance, space, or even time. Praise God. Omnipresent. Letter E, omniscient. Ano yung omniscient? Sabihin, all-knowing. Ang Diyos natin ay all-knowing. Maski ngayon, magsabay-sabay tayo na panalangin, ang ating Panginoong Hesus, alam niya kung ano ang pinapanalangin mo. Alam niya kung what is best for you. Alam ng Diyos natin. Amen. Kasi Diyos mayroong omniscient. Tanong natin sa katabi natin, kapatid, sabihin natin sa katabi natin, kapatid, ang Diyos mo ba ay omniscient? Ibig sabihin, all-knowing. Pag nanalangin ka, ang Diyos mo, alam niya kung ano ang ibibigay sa iyo. Sometimes, hindi yan ang pinapanalangin mo. Dahil omniscient siya, alam niya kung ano ang kailangan mo. Amen? Praise God.
So, ano pa ang katangian ng Diyos? Letter F, holy. Banal siya. So, in Mark 1:24, Jesus, the Holy One of Israel. Ang ating Panginoong Hesus ay banal. Sa Peter 2:22, ni hindi man siya nakitaan o ng katiting na kasinungalingan sa kanyang bibig. So, siya ay holy. Amen. So, pagtao lang yan. Hindi, in Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Letter G, He is just. John 2:14-17, the cleansing of a temple, at makita dito, a righteous judge. Ang Panginoong Diyos natin, Panginoong Hesukristo, He is a loving God. Amen. Kaya siya Diyos, kaya siya Panginoon, He is a loving God. John 15:13, greater love has no man than this, that a man lay for his friends. Also in John 11:36, letter I, merciful. Siya ay mahabagin na Diyos. Kaya alam niyo po, pwede ang tao naawa. Pero pag naawa, wala namang ginagawa, wala din. Pero ang ating Panginoong Hesus, sabi ganon, when Jesus saw the multitude, in Matthew 9:36, He was moved with compassion. Alam niyo po ba mga kapatid, ng ating Panginoong Hesus, sabang tinitingnan kanya ngayon, at alam niyo po, compassion denotes a very strong emotion in the abdomen. A person moves with compassion, wala siyang gagawin kundi ibigay ang pangangailangan. At alam niyo po mga kapatid, ikaw ay kinahahabagan ng Diyos. Then letter J, faithful. 2 Timothy 2:13, if we believe not, yet He abides because He cannot deny Himself. Maski kung minsan hindi tayo tapat sa Panginoon, nananatili pa rin siyang tapat sa atin. Dahil isa sa nature ng pagka-Diyos niya, tapat siya na Diyos. Amen? Praise God. Number 3, ano po ang 1, 2, 3? Kahalagahan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Praise God. Number 3, we have the victory over death. The grace. On the third day, as prophesied by the prophets of the old, Jesus Christ was risen from the dead, giving everyone who believes in Him victory over death. The resurrection of Jesus is the center. Because Jesus rose from the dead, what He said is true. He is the true and living God. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So paano po ba Panginoong Jesus, letter D, how did Jesus rise from the dead? Sino po ba ang bumuhay sa Kanya mula sa mga patay? Number 1, by the power of the Father. Number 2, by the power of Christ Himself. And number 3, by the Spirit. By the power of the Father in Acts 2:24. But God raised Him from the dead, freeing Him for the agony of death, because it was impossible for death, amen, to keep its hold. Posible daw na panghawakan ng kamatayan ang Panginoong Hesus. Amen. Death could not hold Jesus. The grave could not hold Jesus. Alam niyo po, hindi naman talaga pinatay ang ating Panginoong Hesus. Amen. Binigay para ialay para sa atin. Kasi kung ayaw niya, He could have called legion of angels, thousands of angels to rescue Him. Pero hindi. Alam niyo po, nakita niya kasi ang kalayaan natin sa lahat ng klaseng sumpa ng ating buhay. Tayo ay pagpapalain, tayo ay magkaroon ng matalik na relasyon sa Kanya. Kaya Jesus willingly laid down His life. Para kanino? Para sa iyo. Amen. Sabihin natin sa katabi natin, para sa iyo, kapatid. So number 2, by the power of Christ Himself. John 2:19, Jesus said, destroy this temple and I will raise it again in 3 days. Number 3, by the power of the Holy Spirit. 18, Christ also had suffered for our sins,
the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive in the Holy Spirit. Alam niyo po, ang panalangin ay hindi lamang natin mapakinggan. Ito pong ating resurrection power, hindi lamang natin pakinggan as doctrine or just a mere historical fact. Nasa natin sa araw-araw natin na pamumuhay. In Romans 8:11, but if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ from the dead will also give life to you through the Holy Spirit. So the same Holy Spirit that rose Jesus from the dead ay nasa iyo ngayon. Amen? Sabihin natin sa katabi natin, kaliwa kanan, nasa iyo. Amen? Nasa iyo ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng ating. Sana po ay hindi lamang ito doktrina, hindi lamang ito historical event, kundi ito ay himala, kababa, di ba? Himala, signs, wonders, and miracle. Amen. Malalanasan natin sa buhay natin because the same Holy Spirit from the dead is in us. Amen. Praise God. So palakpakan natin ulit ang Panginoon. The same Holy Spirit that empowered Jesus to overcome the world as a man is the same Holy Spirit. The same life-giving Spirit lives in each and every person in the body of Christ today. So the power of God that raised